Tungkol po dito sa pledge of support ng Meta na may hawak sa Facebook, maging ng Google, YouTube at TikTok, dito nga po sa papalapit na eleksyon, ano po exactly daw na suporta ang ibibigay nila sa gobyerno to help fight disinformation and misinformation? Siyempre po, Ma'am DJ, Chacha, Sir Ted, napaka-importante yung supportang yan sapagkat hindi magiging effective yung pag-perform ng kapangyarihan ng COMELEC sa pag-regulate at least sa social media, at least sa mga platform na ito, kung hindi po sila makikipagtulungan sa atin. Dito po sa ating bansa, pag may gusto kang ipa-take down, halimbawa, nasira ang iyong pangalan, gusto mo ipa-take down, inaabot po ng ilang buwan bago nila ma-take down. Sa atin po, kung at least naandyan sila, tumutulong na sa atin, naandyan yung commitment nila, kahit paano, pag sinabi natin paki-take down dahil ito ay misinformation, disinformation, o kaya fake news, sinabi po nila kaagad, kung kinakailangan on the same day, ipapa-take down po nila. Number two, may commitment din po, at least yung dalawa na platform, sila ay hindi talaga tumatanggap ng tinatawag na political advertisement. Dahil sabi nila, ang gusto nilang i-develop do sa community nila ay unity at wala yung mga awayan gulo dahil daw po pagka may political advertisement, magkakagulo lang. Yung po namang isa, sinabi nila meron po silang tinatawag na advertisement corner na kung saan yung lahat ng gustong i-verify sino ang nagpa-advertise na politiko, kandidato, political party, magkano yung binayaran na andun po makikita lahat para daw po may transparency. Doon po kahit paano ay malaking tulong na rin po sa Commission on Elections. Talaga pong parang vote buying yan, hindi magiging effective ang vote buying kung hindi makikialam ang GCash, Paymaya o kaya naman ang ibang platforms kasama ang Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council. Dito po, at least kahit paano yung Philippine offices nila nag-commit na sa atin at sinabi po na yung pong mga offices nila, yung pinaka-main headquarters ng TikTok, ng Google, ng Meta ay makikipag-cooperate din po sa atin. Chairman, yung sinasabi niyo po kanina na may mga social media platforms na pumayag at nagsabi na directly na hindi sila tatanggap ng kahit anong political ads. Pero hindi rin nila pagbabawalan yung kanilang mga users to talk about the politicians, etc. at kung ano pa. Nakipag-ugnayan din po ba sila sa inyo? Pumayag ba sila to open their book dun po sa magiging paggasta nitong mga kandidatong ito? Kasama po yan sa atin po ilalatag na request sa kanila na dapat kung ano at mga ginagastos, kung ano yung binayaran sa kanila ay ma-submit sa atin. Dahil syempre po nakalagay po sa yung pong pinagbabasihan ng kapangyarihan ng COMELEC, maaari po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, wala tayong tinatawag na social media regulation in the Philippines. Admitted po yan. Wala po tayong problema dyan, hindi po debatable yan. Kaya lang, dapat maintindihan ng lahat, lalo na po ng mga kandidato at mga politiko, meron po tayong Republic Act 9006, yung tinatawag na Fair Elections Act. Ang sabi dyan, ang COMELEC, Ma'am DJ, ay pwede mag-regulate ng TV, radyo, at saka dyaryo. Meron nga 120 minutes sa TV lang at 90 minutes sa radyo. At sa dyaryo at saka sa one-half page at whole page, meron pong requirement sa bayad. Sinasabit pa yung mga kontrata. Pero may nakalagay din po sa batas and other forms of media. And therefore, kahit wala tayong social media regulation law in the Philippines, meron pong other forms of media doon sa 9006. Kaya pwede po namin silang ma-regulate. Therefore, pwede namin ipasubmit yung lahat ng kontrata na pinasok ng mga politiko kung meron man. At pwede namin ipasubmit din kung ilan yung kung magkano yung binayaran nila. Aaminin lang po natin, syempre kapag po social media, unli po yun. Hindi katulad sa TV na 120 minutes. Sa radyo na 90 minutes. Dito po talagang unli. Pwedeng mag-run yung mismong nakapost ng buong maghapon, magdamag. At bilang panghuli po sa bagay na yan, ang problema pa rin po talaga natin, we cannot intrude. Hindi po namin pwedeng pakialaman yung contents ng mismong pwedeng ma-post dyan sa social media. Maliban na lang kung ito ay disinformation, misinformation, or fake news.